Gemini, Sun, Moon, Rising, let's see, ano yung energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong September 2026. This is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto niyo ng private reading, just go to my website, mysticqueenph.com, or you can book directly sa aking calendar. Link on the description or comment section. Ayan. So, Gemini, let's see ano ang energies for you ngayong September 2026. September 2026 for Gemini. What's the energy? Okay, money, career. O yan, may playfulness. Maaring mas mag-enjoy kayo ngayon. I-enjoy nyo yung pera nyo. May gastos, yes, pero magiging masaya kayo, happy kayo. Pwedeng kayo ay pupunta sa mga theme parks, enjoying mga pag-travel, 'di ba? Kasi nga, maaring ito ay reward mo sa iyong sarili dahil ikaw ay nagtrabaho, nag-effort ng mga nakaraan. So you are now reaping the rewards. And you're also aligning yourself sa iyong trabaho ngayon, no? Ina-align mo na kung ito bang career path mo, ito ba talaga yung gusto mo, ito ba talaga yung magbibigay sa'yo ng happiness, ng satisfaction, 'di ba? Yun naman kasi yung goal. Kasi sa una, no, ang intention natin is magkaroon ng trabaho para magkaroon ng income to sustain our needs. Pero this time, gusto mo na align ka doon sa career, trabaho mo, na masaya ka, na you are passionate about it, no? Overall energy mo, yes, the Chariot. So Chariot is about triumph, tagumpay. Oo. This is also your willpower. So I think mas malakas ang loob mo na sumubok, mag-explore. Very spontaneous yung energy ninyo, Gemini, na meron kang goal, tapos yun, gagawin mo na lang siya. Hindi mo na siya masyadong i-overthink. Hindi mo na i-complicate. Kasi yun yung gusto mo eh. Diretsong tingin. 'Di ba? Doon ka papunta sa goal mo. Now, your challenge is the leadership. Okay? Pwedeng meron kang challenging situation sa mga boss, mga superiors. Oo. Or minsan, no, yung tayo mismo, yung leadership natin. Yan yung nagiging challenge kasi sometimes hindi tayo ganun ka nagiging seryoso minsan. May mga times na parang nasobrahan naman sa pag-enjoy. So, ngayon, ang challenge mo is kung paano ka mas maging seryoso doon sa mga goal mo na seseryosohin mo na talaga, hindi lang yung laro-laro lang, no? Yung trabaho na yan, career na yan, business na yan. Now, your opportunity, the Ten of Swords, this is leaving a situation that is no longer serving you. So, kung merong isang stressful na situation sa iyong trabaho, iiwanan mo na. Kasi kailangan mo nang i-let go yon para makapagsimula ng bago. Now, your blessing is the Seven of Swords. So, kung meron ng mga sitwasyon or tao sa buhay mo, sa career mo, na kailangan mong i-cut off, you are going to cut them off because hindi maganda yung kanilang intentions towards you. Or hindi maganda yung influence nila sa'yo. 'Di ba? Importante rin kasi yung mga taong inaalaw natin na maimpluwensyahan tayo. Are they good influence or not? 'Di ba? Maganda ba yung intention nila o hindi? Challenge yourself to do what you think you can't. Minsan inuunahan na natin sarili natin, hindi ko kaya yan. Nasubukan mo na ba? 'Di ba? Meron ka rin i-organize sa workstation mo, workplace mo, mapa sa office man yan, or sa bahay, whether you are in a work from home setup, kung saan ka nagwo-work.
importante rin na malinis, maayos para hindi cluttered, hindi magulo sa isip. And also, you will bring balance into your life, yung career mo, tsaka personal life. Yun nga, syempre, hindi lang naman puro trabaho-trabaho. Kailangan din, you know how to have fun and enjoy. Pero balance lang, di ba? Best of both worlds. Ayan, workplace relationships. Kailangan din, meron kang positibong relationship connection sa mga taong nakakasalamuha mo sa trabaho. Iwas sa mga gulo, issue, ganyan. Financial boundaries, yes, napaka-importante rin. Nagsiset ka ng boundaries, hindi lagi nagpapautang, 'di ba? Para at least napoproteksyonan mo yung iyong resources, yung pera mo. The wisdom and messages of the divine are within you. So this is clarity in your mind. Mas alam mo na kung ano ang makakabuti para sa career mo ngayon. At ile-let go mo na ang opinion ng ibang tao sa iyo. Mas magpapakatotoo ka sa sarili mo, ano ba talaga yung gusto mong trabaho, career path na i-pursue, hindi yung gusto ng iba at acceptable sa kanila. So, para sa'yo, ano yung acceptable sa'yo? Ano yung aligned doon sa mga goals mo? Diba? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.